Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Lunes, February 2, 2026, sa Bandera News TV, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Headlines. Isa na sawi sa search and rescue operations kaugnay ng MT Trisha Kershitan 3. OSAP, nananawagan ng pananagutan sa Basilan Ferry tragedy na ikinasawi ng 40 katao. Construction worker arestado matapos manaksak sa bahagi ng Cynthia Village, Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Crossfire na itala sa bahagi ng Purok Pembalingan, Barangay Kakar, Poblacion 8, Cotabato City. Araw ng Sabado, January 31, 2026. Paggamit ng muka at pangalan ng politiko sa proyekto ng gobyerno, ipinagbabawal ng DILG. Isinasagawa ngayon ang World Skills Bangsamoro Region 2025 na may temang Empowering Youth Through Skills Elevating the Bangsamoro, na gaganapin mula Pebrero 2 hanggang 6, 2026. Isinagawa ngayong Pebrero 2, 2026 sa Municipal Gymnasium ang PWD Assembly ng LGU Sultan Mastura, Maguindanao del Norte bilang pagdiriwang ng pakikipag-isa at pagbibigay pagkilala sa mahalagang papel ng personal with disability sa lipunan. Road clearing sa bayan ng Dato sa Libo, Maguindanao del Sur nagpapatuloy upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan at motorista. Shoreline at amihan nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera mula dito sa 105.3 DXJN FM. Sabihin rin napapanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Napapanood rin live sa aming Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Joelyn Piang de la Cruz, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating balita, sa nasawi sa search and rescue operation kaugnay ng MV Trisha Kershitan 3. May balita niyan si Kabanderang Vermon Calis. Vermon, ibandera mo. Bandera Live Report. Isa ang nasawi sa search and rescue operation kaugnay sa MV Trisha Kershitan 3. Isang hindi pa nakikilalang babae ang natagpuang patay sa karagatan ng Barangay Balok-Balok, Haji Motamad, Basilan bandang alas 6:30 ng umaga nitong Pebrero 2, 2026. Ayon sa ulat, ang nasabing biktima ay natagpuan sa gitna ng patuloy na isinasagawang search, rescue and retrieval operations para sa mga nawawalang pasahero ng MV Trisha Kershitan 3. Agad itong iniahon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga local government units, katuwang ang mga voluntaryong sibilyan. Ang bangkay ay isinasailalim sa tamang proseso at ini-turnover na sa mga kinaukulang otoridad para sa pagkakakilanlan at wastong disposisyon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang masinsinang search and rescue operation ng PNP, PCG at iba pang concerned agency sa mga kalapit na baybaying dagat upang matagpuan ang iba pang nawawalang pasahero. At mula dito sa News Center ng Bandera News TV Cotabato, ako si Vermon Calis. Basta balita, ibandera mo! OSAP nananawagan ng pananagutan sa Basilan Ferry tragedy na ikinasawi ng abot 40 katao. May balitang yan si Raiza Kamid. Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report.
Nakiisa naman sa pagluluksa at tagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang Office of the Special Assistant to the President o OSAP sa mga pamilya ng mga nasawi sa paglubog ng passenger cargo vessel na MV Tricia Kirsten 3 noong January 26 sa karagatan ng Basilan. Sa pamamagitan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo, ipinaabot ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumasalamin sa personal na kalungkutan at malasakit ng Pangulo para sa mga biktima at kanilang mga naulilang pamilya. Ayon kay Lagdameo, inatasan na ng Pangulo ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang agarang tulong sa mga nakaligtas at sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Sinisiguro naman ni Pangulong Marcos na maihahatid ang kinakailangang suporta at assistance ng gobyerno. Idinagdag pa ni OSAP na nakikiisa rin sila sa hindi lamang sa mga pamilya ng biktima kundi pati sa mga apektadong komunidad at sa buong bansa na pagluluksa sa isa sa mga makapaminsalang trahedyang pandagat sa mga nagdaang taon. Mula noon, ang MV Tricia Kirsten 3 na bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Hulusulu ay lumubog ng madaling araw ng January 26 dahilan upang mahulog sa dagat ang daang-daang mga pasahero. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera. Bandera Live Report. Construction worker arestado matapos manaksak sa bahagi ng Cynthia Village, Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Isang insidente ng pananaksak na italak kagabi, araw ng Sabado, January 31, 2026, kung saan kinilala ang biktima na si John Christian Tayer Kalunsag, 24 taong gulang. Ang binata may trabaho at residente ng Sausa, Barangay Rosar Heights 13, Cotabato City. Kinilala naman ang suspect na aresto na si Benji Pablo Cornelio, 31 taong gulang, may asawa, construction worker at residente ng Cynthia Village, Tamuntaka 2, Cotabato City. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na umiinom ng alak ang biktima at ang mga kasama nito sa nabanggit na lugar nang sumulpot umano ang suspect. Habang nasa impluwensya ng nakakalasing na alak, bigla na lang sinaksak ng isang beses ang biktima at agad ito dinala ng kanilang kaibigan sa malapit na ospital. Nasa kustodiya na ng Police Station 3 ang nasabing suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Bandera Reports Afternoon Edition. Grass fire na itala sa bahagi ng Purok Pembalingan, Barangay Kakar, Poblacion 8, Cotabato City, araw ng Sabado, January 31, 2026. Bandera Live Report. Bandera Live Report. Yes, mga kababayan natin at mga kabandera, panibagong insidente ng sunog ang nirespondihan ng tropa ng Bureau of Fire Protection, Cotabato City Fire Station sa pamumuno ng aming butihing hepe si Fire Chief Superintendent Attorney Omar Nasib D. Bakong CPA. Kanina alas 5:30 nang ma-receive natin ang isang report regarding sa nangyayaring grass fire dito sa bahagi ng Poblacion 8 sa Cotabato City. And immediately agad nating pinapuntahan sa ating dalawang mga fire trucks, ang Engine 5 fire truck at ang MBRH fire truck natin. Kung saan pagdating nila sa lugar, na-assess nila na malawak yung cover nung naturang grass fire. That's why yung aming chief operation ay
itinaas yung alarma, no? And agad rumisponde yung mga remaining fire trucks natin sa Bureau of Fire Protection Cotabato City Fire Station, ang OCM substation, White House substation, at even yung isa pa nating Rosenbauer fire truck mula sa Yusinko, ano? And so far, sa tulong-tulong na efforts na ginawa ng Bureau of Fire Protection Cotabato City Fire Station, na-contain naman natin, ano, luckily, itong grass fire na ito, wala namang malapit na bahay, ano. And ang nakita lang nating posibleng na nasaktan kanina is yung sasakyan, ano, driver ng sasakyan na pulang kotse na na-overshoot doon sa may bahada konti, ano. And sabi kasi ng mga nakakita, yung kotse na yon ay pinaalalahanan ng mga residente na wag nang tumuloy kasi sobrang kapal ng usok, pero tumuloy siya sa sobrang kapal ng usok at hindi niya makita yung daan. That's why na-overshoot siya. So initially, so far, ma'am, ano, wala namang naitalang nasugatan sa hanay ng BFP. Yun nga lang, nakakapagod talaga kasi para kami naghahabulan sa gitna ng palayan, ano, kasi marshy itong area na ito. Tapos yung talahib o yung kugon, nasa 12 feet, mataas talaga. So yun, nahirapan kami, pero so far na-contain natin ito at napilit na-contain natin na hindi umabot dun sa may kabahayan dun banda sa unahan. Live report. Paggamit ng muka at pangalan ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno, ipinagbabawal ng DILG. May balitang yan si Raiza Kamid. Raiza, ibandera mo. Bandera Live report. Ipinagbabawal na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggamit ng mga larawan, logo, slogan at pangalan ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ang direktibang ito ay nakasaad sa Memorandum Circular No. 2026-066 na inilabas noong January 29, 2026. Ayon sa DILG, ang mga programang pinondohan ng gobyerno ay nagmumula sa buwis ng mamamayan at hindi dapat gamitin sa pamumulitika. Samantala, suportado naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang naturang direktiba. Iginiit nito na hindi tama ang paggamit ng billboard at karatula na may mukha at pangalan ng mga politiko dahil maari umano itong magpahiwatig ng labis na paggastos o pag-angkin ng personal credits sa mga proyektong pinondohan ng publiko. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Live report. Isinagawa ngayon ang World Skills Bangsamoro Region 2025 na may temang Empowering Youth Through Skills Elevating the Bangsamoro na ginanap mula Pebrero 2 hanggang 6, 2026. Narito ang report. Bandera Live report. Ngayong araw ng Lunes, February 2, 2026, inumpisahan ang World Skills Bangsamoro Region 2025. Isinagawa ngayon ang World Skills Bangsamoro Region 2025 na may temang Empowering Youth Through Skills Elevating the Bangsamoro na ginanap mula Pebrero 2 hanggang 6, 2026. Layunin ng aktibidad na hubugin at ipakita ang kakayahan ng mga kabataang Bangsamoro sa iba't ibang larangan ng technical at professional na kasanayan bilang paghahanda sa mas matatag na kinabukasan at mas maunlad na rehiyon. Kabilang sa mga skills areas sa tampok sa kompetisyon at demonstrasyon, ang ICT network infrastructure, electrical installation, carpentry, cooking at IT system administration. Ayon kay Director General ng MBHTE na si Ruby Andong, ang World Skills Bangsamoro ay nagsisilbing plataporma upang mapalakas ang kumpiyansa, talento at kahandaan ng kabataan sa mundo ng trabaho at industriya, hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa pambansang antas. Alhamdulillah, nagpapasalamat kami kasi buo po yung suporta ng ating mahal na minister, ni Sir Mohagir Iqbal, at syempre nung ating Chief Minister, no? Yung ating farm government dito sa skills competition na ginagawa. And then ngayong 2025,
Pumasok tayo sa national. Bronze medalist tayo, si Ladja rin, si JR Ladja on IT Network Wellbeing. And alhamdulillah na naisama siya sa World Skills ASEAN at napasok din siya sa bronze. Bronze medalist po siya. So, first time sa history ng BARM na mapasok siya sa national and then mapasok din siya sa World Skills ASEAN skills competition. So, sana ang challenge namin sa ating mga competitors, sana madagdagan pa at sana masungkit din natin yung goal, no? Para at least magkaroon din ang ating BARM. Kasi kung nakaya ni JR, ibig sabihin, kaya nila iba. Ang suporta naman po ng Bangsamoro government ay talaga pong nararamdaman namin, no? Talagang may suporta, lalong-lalo na po ang ating mahal na Minister Mohagirik. Yes, yung suporta namin, hindi po nawawala yan. Lahat po ng aming kayang gawin. Very supportive po kami sa kanila. Actually, kung sino yung mananalo ngayon sa ating regional, itong World Skills Bangsamoro, tutulungan namin silang ma-enhance. Ipapasok namin sila dun sa mga industries na kailangan para mas ma-enhance yung skills nila in preparation dun sa ating national skills competition. Kasi siyempre gusto rin nating makasungkit ng mas marami at siyempre yung goal para sa BARM. Thank you. Patuloy naman ang panawagan sa mga kabataan na samantalahin ang ganitong mga programa na nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad at kaalaman. For me, competition is not just about winning. Competition builds your future. One of the most important lessons I learned is the value of being humble, honest, and having integrity. Not only as a competitor, but as a person. A positive mindset is very important because in reality, the only competitor you have is yourself. You need to always stay positive and just enjoy the competition. Don't pressure yourself too much. Malay natin once in a lifetime lang ang ganitong opportunity. So focus on what you are doing because in competition, your only competitor is yourself and be confident. Magtiwala ka sa sarili mo. Pressure is normal, especially in competition, but do not let negativity control you. Once again, maraming salamat po. In this achievement is not mine alone. It is a reflection of teamwork, unity, and support. No Bangsamoro leave behind. Kasi dahil sa TESDA, kapag sama-sama, kayang-kaya. Ito ang World Skills Bangsamoro Region 2025, kung saan hinuhubog ang husay ng kabataan tungo sa pag-angat ng Bangsamoro. Mula dito sa Cotabato City, ako si Joelyn De La Cruz. Basta Balita, ibandera mo. Live report. Isinagawa ngayong Pebrero 2, 2026 sa Municipal Gymnasium ang PWD Assembly ng LGU Sultan Mastura, Maguindanao del Norte bilang pagdiriwang ng pagkakaisa at pagbibigay pagkilala sa mahalagang papel ng personal with disability sa lipunan. May balitang yan si Vermon Callis. Kabanderang Vermon, ibandera mo. Bandera Live report. Person with Disability or PWD Assembly na may temang ika-23 taon ang pagkakaisa, sama-sama pagkilos tungo sa liwanag ng kaunlaran at kapayapaan ng Sultan Mastura. Isinagawa ngayong Pebrero 2, 2026 sa Municipal Gymnasium ang PWD Assembly ng LGU Sultan Mastura, Maguindanao del Norte bilang pagdiriwang ng pagkakaisa at pagbibigay pagkilala sa mahalagang papel ng persons with disabilities sa lipunan. May kabuuang 340 disability ang tumanggap ng bigas, groceries, cash assistance para sa transportation. Bukod dito, naging mas makulay at masaya ang programa sa pamamagitan ng iba't ibang palaro at patimpalak kabilang ang Singing Contest, PWD Got Talent,
Bring Me, Question and Answer, Hep Hep Hooray, Inside and Out, Banana Eating Contest, Biscuit Challenge, Surprise Games Under the Chair. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng LGU Sultan Mastura, Maguindanao del Norte sa pamumuno ni Honorable Dato Armando T. Mastura Sr. Alhaj bilang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan na sa karapatan ng inklusibong kaunlaran ng PWD sector. At mula dito sa News Center ng Bandera News TV Cotabato, ako si Vermon Calis. Basta balita, ibandera mo! Report. Road clearing sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur nagpapatuloy upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan at motorista. May balitang yan si Raiza Kamid. Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Sa direktiba ni Dato Salibo Mayor Omar Ali, nagpapatuloy ang ginagawang road clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Dato Salibo Maguindanao del Sur sa mga lansangan sa bayan. Target ng road clearing ang mga illegal structure at iba pang mga bagay na nakakasagabal sa gilid ng mga kalsada sa nasabing bayan. Layunin ng ginagawang road clearing ang siguraduhin ng kaligtasan, maiwasan ang mga panganib sa kalsada at mga tao sa paligid. Nais ni Mayor Ali na mapadali ang paglalakbay, transportasyon at maiwasan ang mga aksidente at panganib sa kalsada. Hinihikayat naman ng lahat ni Mayor Ali na makiisa at makipagtulungan sa mga programa ng lokal na pamahalaan ng Dato Salibo para sa mas ikabubuti ng lahat. Matagumpay naman na naisagawang road clearing sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan ng Dato Salibo, PNP, BPAT, mga barangay officials at mga residente ng bayan. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Live Report. May balitang yan si Vermon Calis. Vermon, ibandera mo. Bandera Live Report. Shoreline at amihan ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Nakakaapekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at Visayas ang shoreline habang patuloy namang umiiral ang northeast monsoon o amihan sa nalalabing bahagi ng Luzon ayon sa pinakahuling ulat ng panahon ng DOST Pag-asa. Samantala sa Visayas, kabilang ang Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog dulot ng shoreline. Pinag-iingat ang publiko dahil posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, naasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panapanakang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat na dulot naman ng localized thunderstorms. Posible rin ang flash floods at landslides sa oras ng matinding thunderstorms. Sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, nararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panapanakang mahinang pag-ulan dahil sa epekto ng amihan. Wala namang inaasang malaking epekto sa mga nasabing lugar. Narito ang temperatura ngayong araw, Pebrero 2, sa ilang piling lugar sa bansa. Ang Cotabato City, mainit at maalinsangan, humigit kumulang na 30 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Ang Davao City, bahagyang mainit, nasa 29 to 31 degrees Celsius. Ang General Santos City, mainit at maaaring umabot sa 31 to 33 degrees Celsius. Ang Cebu City, mainit-init na may humigit halumigmig na nasa 29 to 32 degrees Celsius. Ang Luzon ay nagkakaiba. Iba ang temperatura. Ang lowlands at metro areas ay nasa 20 to 30 degrees Celsius. Ang highland area mas malamig lalo na sa umaga at gabi. Paalala, uminom ng sapat na tubig at mag-ingat sa init, lalo na sa tanghali.
Si Haring Araw ay sumikat kaninang alas 6:24 ng umaga at paglubog nito mayang alas 5:55 ng hapon. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at mag-ingat lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone. At mula dito sa News Center ng Bandera News TV Cotabato, ako si Vermon Calis. Basta balita, ibandera mo! Live report. Yan ang kabuuang balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato. Sa ngalan ng aming presidente, Estrelita Juliano Tamano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporter, Cameraman at Technical Team. Ako po ang inyong tagapagbalita, Joelyn Piang de la Cruz, para sa pinakarespetadong news and current affairs, Bandera News Philippines, Basta Balita, ibandera mo!